What's up sa inyo mga kapito? Isang mapagpalang araw ulit sa inyong lahat. At welcome ulit sa ating panibagong vlog. Dito pa rin sa channel ni Uncle B, ang Uncle Baldo Official. Mga kapito, sa video ito ay mag-share tayo at pag-uusapan natin ang mga referee o isang referee na malakas, okay, manira sa kapwa niya referee. Okay, so kasi marami akong nababasa dito sa social media ngayon, kaya sabi ko, ito na siguro yung tamang oras para gumawa ng video, isang vlog, separate vlog patungkol dito. At gaya ng sinasabi ko matagal na lahat ng mga referees, mga kabaro natin ay lagi yung kakampi ni Uncle B. Hindi sa sinasabi ko na yung bang kinakampihan ko yung mga referees na yan at dahil kumukuha lang ako ng simpatya sa kanila. Hindi, mga kapito. Ang katotohanan, mga kapito, nagsimula ako nung nag-referee nung bago pa ako. Hanggang sa ngayon, dumating na ako sa puntong ganito. Medyo matagal na rin ako sa larangan ng pag-referee. Naranasan ko ang lahat ng hirap. Okay? Gaya nga ng madalas kong sabihin, na ang mga referee, dumadaan yan talaga sa mga proseso. Okay? Sa isang proseso, magsimula sa mahirap, hanggang sa level na kaya niya nang dalhin ang kanyang sarili para mag-officiate o mag-referee doon sa gitna ng basketball court. Kaya sinasabi ko madalas, naiintindihan ko ang kalagayan ng mga yan. At wala akong sinasabing sa channel na to na mga grupo na yan. Wala akong pakialam talaga kung anong grupo pa ang kinabibilangan ng mga referees na yan. Wala akong pakialam. Basta ang tinitingnan ko yung pagiging isang referee. Okay? Kasi mga kapito, maraming mga referee sa social media, lalong-lalo niya dyan sa Facebook, na binabanatan tinitira niya ang kapwa niya referee dahil iniisip niya na mahusay siya, o sabihin na natin yung term na magaling siya. Kasi ako personally, hindi naman talaga ako naniniwala na mayroong magaling na referee. Naniniwala ako sa salita na maraming mga referees na maayos. Okay? At may mga referees naman na talagang sa punto na to, nasa proseso pa sila ng pag-aaral at nasa proseso pa sila ng tinatawag na pagkuha ng mga knowledge. Pero, tumatakbo na sila. Okay? Kasi, wala namang referee na pumito ka agad sa gitna ng basketball court na talagang mahusay na sinasabi mo na magaling na Wala Okay? Gaya nga ng sinabi natin, dumadaan talaga sa proseso yan, lahat tayo dumaan. Napaka-imposible na yung naninirang tao na yan sa Facebook, sa social media, na nalagay ka na kaagad dyan sa isang sitwasyon na magaling ka na at mahusay ka na. Wala pong katotohanan yun at hindi maaaring mangyari yun. Dahil ang katotohanan, dumaan ka rin sa proseso talaga ng pag-aaral at tumatawag ka na before. Hindi ba? Ngayon, kung mayroon ka ng kaalaman, sa tingin mo, magaling ka na, tinitira mo yung mga ibang referee na nakakasama mo sa basketball court. Hindi tamang pag-iisip yan. Yan ang gusto kong talakayin dito ngayon sa video natin ngayon. Kasi baka naman yung sinasabi mong mahusay ka na at magaling ka na, baka ikaw lang ang nakakaalam nun. Dahil patungkol sa tinatawag na katotohanan sa mga nakasulat na mga nababasa natin, mayroong mga qualities ang isang tinatawag na excellent referees. Diba? O tinatawag na mahusay na referee. Mayroong mga katangian yan, mayroong mga quantities yan. O mayroong mga tinatawag na qualities yan. Okay? So, para malaman mo, sir, sa referee na yan, kung mapupunta ka rito at magagawi ka rito sa aking channel, patutunayan ko sa iyo kung ano-ano yung mga qualities ng isang mahusay na referee na dapat mong matutunan. Baka naman nineneglect mo lang ang katotohanan na yan.
Baka naman iniisip mo na mahusay ka, pero meron kang kulang na qualities para maging isang mahusay na referee. Okay? Sa video ito, kung hindi man siya nanonood, pwede niyong iparating sa kanya na ito talaga ang kailangan magkaroon siya para sabihin na, na mahusay ka at tinatawag na magaling kang referee. Huwag nating husgahan ang kapwa nating referee kung hindi ka pa talaga nagkakaroon ng qualities na ganito. Okay? Unang-una, ayan, nakasulat na dyan sa likod, ano? Sinulat na natin. Okay? 6 na mga katangian, okay, ng isang mahusay na referee. Base yan sa nakasulat, okay, kung saan man nag-aaral tayo ng tinatawag na mga katangian ng isang excellent referees. Okay? So ano nga ba yung mga katangian na yan, sir? Okay? Unang-una nakalagay dyan, integridad. Diba? Yung word pa lang ng integridad, sir, baka naman hindi mo naiintindihan yan. Dahil once na nanira ka ng kapwa mo referee, okay, nagsasalita ka ng against sa kanya, may integrity ka ba? May integridad ka ba? Diba, sir? Wala. So, ganon kaklaro yun. Unang-una pa lang, sir, baka naman wala kang integrity. Okay? Hindi ka mahusay na referee. Una pa lang yan, sir, pangalawang katangian, ang number 2 na nakalagay dyan is kaalaman sa laro. Dyan, malamang excellent ka. Kasi lagi mong sinasabi na marunong ka sa mga rules and regulations. Alam mo ang batas ng basketball, yung mga rules na yan. Baka sakaling maniwala ako, sir, meron kang kaalaman sa laro. 101%. Alam mo, dahil yan ang tinututukan mo at matagal kang nag-aaral. Okay? Sa mga panahon na ginugol mo dyan, maniniwala ako sa'yo, sir, na meron kang kaalaman sa laro. Pero ibig sabihin nun, sir, na ang kaalaman sa laro, okay, yung tinatawag na game knowledge na nababasa mo sa rules and regulations ng basketball dyan sa FIBA, hindi yan sinasarili, sir. Isinishare yan sa kapwa natin referee para magkaroon man lang tayo ng tulong sa kanila, dahil sinabi ko nga kanina, dumaan din naman tayo sa proseso na hirap tayo sa pag-aaral ng rules and regulations ng basketball. Baka naman wala ng panahon ng mga yan na magbasa ng rules and regulations, baka naman sa tulong mo ay makapag-share ka ng mga rules and regulations sa kanila sa maayos na paraan. Diba, sir? So, baka sakaling meron kang number 2, maniniwala ako dyan. Ang number 3, sir, ang itsura. So sabihin na natin, wala kang problema dyan. Di ba? Okay yung pananamit mo, okay kang magdala ng sarili mo, okay, yung appearance mo, maganda. Maganda ang pangangatawan mo. Well, sabihin na natin, meron ka yan. Di ba, sir? Dahil madali lang na may i-achieve yan. Okay? So punta tayo sa number 4, sir. Ang number 4, kakayahan sa pakikipag-usap. Yan. Siguro, sasabihin ko wala kang kakayahan, sir. Di ba? Kasi, kung may kakayahan ka sa pakikipag-usap, hindi mo na kinakailangan mag-post sa social media ng kung ano-ano laban sa mga kapwa mo arbitero. Kasi, doon pa lang, sir, sa sitwasyon na nagkaroon ng problema sa court nung pumipito ka doon sa mga kasama mo, okay, naayos mo na ang sitwasyon na yon, nakikipag-usap ka nila sa kanila ng maayos. Okay? Kasi, sir, ako sa personal ko, no, na pagpito sa loob ng basketball court at pag may nakikita ako na mga referees na talagang nagkakaroon ng pagkakamali doon sa loob ng basketball court, hindi ko yan actual na sinasabihan sila na mali ka, ito dapat natin. Hindi ganoon ang tama. Pabayaan natin sila. Kasi nga part ng ano nila yun eh, ng pagiging referee nila yun eh. Part ng process yun, sir eh. Di ba? Ngayon, sir, pag dumating ang time, natapos ang laro, at nagtanong yan sa akin, saka ko sila sinasagot. At sinasabi ko sa kanila kung ano ang mga sitwasyon na pwede nilang baguhin sa mga susunod na laro. Okay? Nag-a-advise ako ng maganda sa kanila patungkol sa mga scenarios na dapat linalapatan ng tamang judgment. At sa pagkakataon na yun, naiintindihan nila. Okay? Ibig sabihin, sir, meron kang sinasabing katangian
nakakayahan sa maayos na pakikipag-usap. So, tingin ko wala ka talaga nun. Ibig sabihin, no, apat pa lang ang pinag-uusapan natin, dalawa na ang wala ka. Okay? Wala kang integridad at wala kang kakayahang makipag-usap sa kapwa mo referee. Kasi kung meron kang kakayahan, sir, hindi ka naaabot sa social media na kung ano-ano ang pinopost mo. Okay, sir? So, nagpo-post ka pa dyan ng kung ano-ano laban sa kanila na hindi marunong sa tinatawag na rules and regulations ng basketball. Aba, sir, nalalagay ka sa isang politikang sitwasyon. Baka naman gusto mong sumikat sa Facebook page o dyan sa Facebook na ikaw ang magaling na player, na referee. Baka yun ang gusto mong palabasin. Diba? Dahil napaka-imposible. Makikilala ka pa rin ng mga viewers dyan sa Facebook Napaka-imposible na nagkakaroon ka na hindi ka nagkakaroon ng tinatawag na self-interest. Pag nagkaroon ka ng self-interest, sir, para magkaroon ka ng tinatawag na kasikatan, habang doon sa kasikatan na tatamasain mo, nandown ka ng mga kapwa mo referee. So yan ay isang politika. At hindi maganda yan, sir, sa larangan ng pagre-referee natin. Sinasabi na natin yan. Ang panglimang katangian, sir, ito ang panglima, no? Sinasabi dyan, consistency. Okay? Maaaring maniwala ako, mayroon kang consistency sa loob ng basketball court. Kasi alam mo nga yung tinatawag na kaalaman sa laro So, di ba? So, yung aplikasyon ng tinatawag na konsepto ng advantage at disadvantage sa loob ng basketball court habang tumatawag ka, sa panahon na ina-apply o ini-implement natin ang rules and regulations ng basketball, yung mga written rules na yan, maaaring maniwala ako may consistency ka. Given na yan, sir. Okay. Pero, sir, ang pang-anim, relax ka ba? Kalmado ka ba? Hindi rin ako maniniwala dyan, sir, na relax ka at kalmado ka. Kasi kung relax ka at kalmado ka, dito, sa dibdib mo at sa utak mo, hindi ka magpo-post ng kung ano-ano laban sa mga kapwa mo referee. Kung gawin yan, hindi ako naniniwala na kalmado ang pag-iisip mo. Ibig sabihin, may problema ka, sir, sa pag-iisip. Tatandaan mo, sir, ang pagiging isang mahusay na referee, pagiging isang magaling na referee, ay hindi naninira ng kapwa niya referee sa actual man na sitwasyon hanggang makarating sa social media. Huwag mong gagamitin ang social media para mapataas mo ang sarili mo at makasira ka ng kapwa mo referee. Okay, sir? So, yun mga kapito. Kaya ipaabot mo o ipaabot nyo sa referee na yan, kung maka-encounter man kayo ng mga referees na feeling niya, magaling siya, o feeling niya mahusay siya at naninira siya sa social media, iparating niyo sa kanya yan o sa kanila yan. Kasi sa analisa pa lang natin 6 ang tinatawag na katangian ng isang maging isang mahusay na referee. 3 nga lang ang nakuha niya Di ba? So paano siya naging magaling? Paano niya ngayon i-prove sa atin na magaling siya? 50% bagsak pa nga siya sa tinatawag na criteria o yung tinatawag na mga qualities ng isang mahusay na referee. Mga kapito, so ang ang aking advice lang sa inyo mga kapito, okay? At mingi na rin ako ng pabor na kung makakita kayo o makikita nyo ang referee na yan, sabihin nyo sa kanila yung tinatawag na 6 na qualities ng isang mahusay o yung tinatawag nilang magaling na referees. Alamin muna nila to bago sila mag-judge sa sarili nila at bago sila manira ng kapwa nila referee na mahusay sila. Okay? Kasi mga kapito, hindi talaga sa akin na hindi talaga komportable na halos araw-araw nababasa ko sa social media yung mga ganyang sitwasyon. Bagamat nababasa ko, hindi nyo rin naman ako nakikitang nagko-comment dyan. Kasi, unang-una, hindi maganda Hindi isang magandang katangian, isang magandang pag-uugali ng isang referee na doon sa social media, tayo-tayo pa rin mismo ang tinatawag
na magkakaroon ng debate ron. Okay? O tinatawag na argument. Kasi ako, sa panahon ngayon, nung narating ko na yung sitwasyon na to, nung ina-approve ko sa sarili ko na ang pagiging maayos na referee, hindi ako nakikipag-argue. Never akong nakipagtalo sa kapwa ko referee. Ang gusto ko mangyari, kapag nakakamit ako ng mga referees, magkaroon kami ng communication. True communication. Kasi pag sinabing communication, doon kayo nag-uusap ng maayos eh. Nakikinig yung isa, habang ang isa nagsasalita, okay, and vice versa naman. Kakaroon kayo ng communication. Pero through argumentation at pagtatalo, walang makikinig dyan. Okay? Dahil ang bawat isa mayroong kanya-kanyang paniniwala tungkol sa gusto niyang iparating sa usapan nyo. Ay mga kapito, so yun, ang aking ano sa inyo, kung baga request, pabor, parating yan sa mga referees na sobra-sobrang paghanga sa kanilang sarili na maninira pa ng kapwa nila referee para iangat ang kanilang sarili. Ay mga kapito, so huwag kayong mag-alala mga kapito sa mga ganyang referee kapag nakita kayo, wag nyo na lang silang pansinin. Okay? Kasi may problema nga yan sa pag-iisip or mayroon niyang tinatawag na malalim na problema sa kanyang buhay at dinadala niya hanggang sa mga sitwasyon na pagre-referee niya. At very unprofessional yan. Napaka-unprofessional referee yan. Kapag yung mga referees na nakikita nyo na naninira sa kapwa niya referee. Hindi ako, hindi ako naniniwala talaga sa mga ganyang referees. Kasi, lagi ko nga sinasabi, walang ibang magtutulungan, kundi tayo lang mga magkakabaro. Okay? Kasi, can you imagine sa maliit pa lang na perspective, Nung pa lang sa loob ng basketball court, di ba? Kung 3 kayo ron, o 2 kayo ron nagre-referee, kailangan magkaroon kayo ron ng maayos na samahan. Yun yung pinupoint ng natin, trabaho natin. Di ba? Yung pagiging teamwork sa loob. Di ba? And then, dadalhin natin kailangan yan hanggang sa labas. Hindi natin po pwedeng gawin lang yan doon sa loob ng basketball court. Hanggang sa labas, kailangan magkakasama tayo. Okay? It doesn't matter kung saan ka nakagrupo. It doesn't matter. Kasi ang tinitingnan natin dyan, yung pagiging referee natin, na kailangan magtulungan tayo. Okay? At tingnan natin ang likod ng bawat isa. Hindi yung sisirain natin yung isa para umangat tayo. Okay? Sa mga ganyan tao, sinasabi ko na, walang patutunguhan yan. At hanggang dyan na lang yan. May mga kapito, so basta kayo, sa lahat ng mga subscribers ko, sa lahat ng mga supporters ko, dito sa aking channel, dito lang tayo. Kung ano man mga katanungan nyo regarding sa mga rules and regulations na yan, kung ano man ang mga tanong nyo para ma-develop kayo bilang isang basketball referee. Nandito lang lagi si Uncle B para sa inyo at handang tumulong. Dito na lang kayo pumunta. Huwag nyo na lang pansinin yung mga referees na yan na sinasabi pa direktang salita na sasabihin ko walang kwenta. Okay? So huwag nyo nang pansinin yan. Hindi yan makakatulong sa inyo para ma-develop kayo at mag-improve kayo. Okay? Kasi sabi nga, darating tayo sa point na yan, yung pag-develop at pag-improve. Okay? Hindi makakatulong sa'yo bilang isang referee na tingnan pa yung mga ganyang klaseng tao na magpapadown lang sa sarili mo. Kaya mga kapito at makakasira lang ng tinatawag na peace of mind mo. Kaya mga kapito, so yan ang ating vlog ngayon. Gusto ko lang iparating yan dito sa ating YouTube channel. At makapag-share naman ako ng aking nararamdaman tuwing nababasa ko yung mga ganyang pangyayari dyan sa social media, sa Facebook. Okay mga kapito, so yun, shoutout na lang sa lahat. At bago ako magtapos, gusto kong i-shoutout ang mga taga Pibro dyan sa Navotas City. Okay, sorry nung nakaraang shoutout ko. Sa lahat ng mga members dyan sa Pibro, Navotas City, shoutout po sa inyong lahat sa pangunguna yan ni referee Hernandez dyan sa Navotas City. So shoutout na lang sa inyong lahat mga sir. Mag-iingat po lagi kayo sa ating pagtakbo at pagpito. Ay mga kapito, so yan, dito ko natatapusin ang ating video at magkita-kita ulit tayo sa susunod na vlog.
God bless us all. Peace out.